Hindi lang Ukraine ang target ng Russia. Malinaw na nakatutok ang Kremlin sa ilang iba pang mga bansa, sa gitna at silangang Europa. Maaaring Poland ang pangunahing prioridad. Matagal nang inihahanda ng Warsaw ang kanilang depensa para sa ganitong pagkakataon. Pinapabago ang kanilang militar at pinapataas ang pamumuhunan sa pambansang seguridad. Handa na ba talaga ang Poland sa posibleng pagsalakay ng Russia? Makakarating ba ng walang sagabal ang makinarya ng digmaan ng Kremlin hanggang Warsaw? O mauudlot ba ulit ito, gaya ng nangyari sa Ukraine? Kaya narito ang mas malapit na pagtingin kung paano maaring maganap ang isang haka-hakang digmaan sa pagitan ng Russia at Poland sa 2026. Siyempre, imposibleng mahulaan ng may katiyakan o eksaktong detalye kung paano magaganap ang isang labanan. Maraming salik at variable ang kasangkot, kaya walang katapusang posibilidad ang pwedeng isipin. Pwede nating gamitin ang datos at estadistika para gumawa ng matalinong palagay sa tsansa ng bawat panig na manalo. At kung magpo-focus lang tayo sa mga pangunahing military metrics tulad ng available na manpower or bilang ng mga tangke, bomber, fighter jet at missile system, hindi maganda ang tsansa ng Polonya. Ayon sa pinakabagong datos ng Global Firepower, isang kilalang military data source na gumagawa ng taunang ranking ng 145 military powers sa mundo. Ang Rusya ang pangalawang pinakamalakas na sandatahang lakas sa mundo, kasunod ng Estados Unidos at kapantay ng China. Samantala, ang Polonya ay hindi nakapasok sa top 20, nasa ika-21 pwesto lamang. Bahagyang nauuna sa Taiwan at Vietnam, ngunit nahuhuli sa Ukraine, Ehipto at Australia. Kung susuriin pa ng mas malalim ang datos, dahil mas malaki ang Rusya kaysa sa Polonya, mas marami itong populasyon, mas malaki ang imbakan ng kagamitang militar, at napakalaki ng budget para sa militar. Hindi na nakakagulat na nangunguna ang Kremlin sa lakas tao. Halimbawa, mahigit 1 milyong casualty na ang naranasan ng Rusya sa digmaan laban sa Ukraine. Ngunit tinatayang mayroon pa rin itong 13 milyong aktibong tauhan sa serbisyo at may karagdagang 2 milyong reserba na handang pumasok sa labanan kung kinakailangan. Bawat taon, may higit 1 milyong tao sa Rusya ang umaabot sa edad militar at mahigit 140 milyon ang kabuang populasyon nito. Sa mahigit 46 na milyon na itinuturing na angkop para sa aktibong serbisyo, ang Poland naman ay may mas maliit na puwersa na mahigit 200,000 katao ayon sa pinakahuling bilang at may karagdagang 350,000 na reserba. Bawat taon, halos 500,000 Polish ang umaabot sa edad militar. Sa populasyong mahigit 38 milyon higit 15 milyon ang karapat-dapat sa serbisyo. Kumikilos ang Poland para paramihin ang kanilang aktibong sundalo. Sa unang bahagi ng 2025 inanunsyo ni Punong Ministro Donald Tusk ang planong obligahin ang lahat ng kalalakihang Polish at mga kababaihang gustong sumali na sumailalim sa pagsasanay militar. Sinabi rin niya ang layunin na palakihin ang hukbong sandatahan sa 500,000 aktibong sundalo kasama ang reserba at sanayin pa ang milyong kalalakihang Polish sa militar. Magkakaroon ang Poland ng hindi mabilang na mga potensyal na sundalo na maaring tawagin sakaling magkaroon ng pananakop. Hindi pa rin sapat para mapantayan ang Russia sa tao, pero kitang-kita na ginagawa ng Poland ang lahat para bumuo ng malaking hukbo. Ang mga sundalo ang buhay ng hukbo, ngunit kailangan din ng malakas na militar ng makabagong kagamitan, sandata at sasakyang panlupa. Kung batay sa mga estadistika, isa ang Russia sa may pinakamalalakas na hukbo sa buong mundo sa kasaysayan. Kahit matinding nalugi sa mga tangke at kagamitan sa Ukraine, patuloy pa ring ipinagmamalaki ang mas malaking puwersa nito kaysa karamihan ng ibang hukbo sa mundo. Halimbawa, mas maraming tangke at armored vehicles ang Russia kaysa sa Poland. Ipinagmamalaki nito ang maraming self-propelled at towed artillery systems para pambomba ng kalaban mula malayo, pati libo-libong mobile rocket projectors. Ang Poland ay may halos 200 eroplano, samantalang ang Russia ay may mahigit 4,000 sasakyang panghimpapawid. Ang kanilang fleet ay binubuo ng mahigit 800 fighter jets, daan-daang transport craft, higit 1,000 at 600 helicopters, at mahigit 500
at 50 attack helicopters. Mas maliit ang Polish Air Force. May mas mababa sa 500 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang ilang dosenang fighter jets, at mahigit 200 helicopters. Kung magdigma ang Poland at Russia, malamang sa lupa at himpapawid magaganap ang labanan, hindi sa dagat. Gayunpaman, maaaring magpadala rin ang mga puwersa ng Russia ng mga barko ng Baltic Fleet mula sa mga pantalan sa St. Petersburg at Kaliningrad upang umatake sa hilagang baybayin ng Poland. May sapat ding puwersa sa tubig ang Russia para magdulot ng malaking pinsala. Isa ito sa pinakamalalaking hukbong dagat sa mundo. May 400 barko, 60 dagdag submarino, 80 dagdag corvette, 2 dosenang patrol vessel, at iba't ibang frigate at destroyer. Malaki man ang ginastos ng Poland sa militar, hindi lumaki ang kanilang hukbong dagat. Mayroon itong humigit kumulang 60 barko sa kabuuan. Ngunit wala itong mga destroyer o malalaking barkong pandigma na maaaring tumapat sa mga nasa ilalim ng kontrol ng Kremlin. Kaya kung titingnan lang natin kung sino ang may mas malaking hukbo at mas maraming tangke at jet, malinaw na panalo ang Rusya laban sa Poland at sa iba pang bansa. At mananatili itong ganoon. Isa itong malaking bansa na may sapat na pondo at yaman para bumuo ng malakas na puwersa. Kahit nahihirapan ang ekonomiya at dumarami ang pagkalugi nito sa mga harapan ng Kyiv, nananatili itong isang military superpower na may uri ng lakas militar na pinapangarap lang ng maraming bansa. Pero tulad ng Russia-Ukraine War, hindi lang ito usapin ng numero. Hindi laging ang panig na may mas malaking puwersa ang tiyak na magwawagi. At puno ang kasaysayan ng mga halimbawa kung saan ang mas maliliit na militar ay nagtagumpay laban sa mas malalaking kalaban at nakamit ang malalaking panalo. Kapag tiningnan natin ng mas malapitan ang dalawang puwersang militar na ito, makikita nating mas patas ang laban kaysa sa unang tingin. Sa simula, hindi dapat maliitin ang epekto ng digmaan sa Ukraine sa hukbong Ruso. Kung uutusan ng Kremlin na salakayin ang Poland sa 2,000 at 26 mangyayari ito matapos ang 4 na taon ng matinding at magastos na digmaan kontra Kyiv. Noong panahong iyon, hindi lang nalugi ng malaki ang Russia, kundi humina rin ito sa iba't ibang paraan. Marami sa pinakamalalakas nitong sundalo, halimbawa, ay yaong mga nanguna sa pagsalakay ng utusan ni Vladimir Putin ang unang pananakop noong 2022. Mula noong petsang iyon, napakarami sa mga sundalong iyon, mga lalaking kadalasang inialay ang buong buhay nila sa militar. Mas marami sa kanila ang handang ialay ang buhay para sa inang Rusya, kaya't marami ang nasugatan o namatay sa labanan. Siyempre, marami pang tao ang Kremlin na maaring tawagin at ipadala sa gyera. Lagi rin nitong opsyon na magmobilisa ng daan-daang libo o milyong dagdag na sundalo kung kailangan. Malinaw na bumaba ang kalidad ng mga bagong recruit sa pagdaan ng panahon. Sa ngayon, ang mga lumalaban sa Donetsk at Luhansk ay hindi batikang sundalo o lubos na sinanay at motibadong kalalakihan sa pinakamagandang kondisyon. Mas madalas kaysa hindi, ang mga bagong recruit na nadadagdag sa hanay ng Russia ay kulang sa pagsasanay at motibasyon dahil ang mga profesional na batang opisyal na dating nagpapalakas sa hukbo ay unti-unting nawala habang nagpapatuloy ang digmaan. Kulang ang Russia sa non-commissioned officer, kaya natitira na lang ay mahihinang veterano, bagong recruit, minoryang tinatakot, mga bilanggo, at mga taong may malalang sakit. Ipinapadala silang lahat sa unahan ng labanan para harapin ang mas sanay at organisadong kalaban. Yan ang nangyari sa Ukraine. Magiging katulad din sa Poland, kung saan ang hindi sanay na grupong Russian ay makakaharap ng mas maliit ngunit matatag na puwersa. Dahil hindi nagbiro ang Poland sa mga taon mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine, ginawa ng Warsaw ang mga kinakailangang hakbang para ihanda ang sarili sa labanan. Malalim siyang nag-invest at gumawa ng matalinong hakbang para palakasin ang puwersa nila. Tulad ng planong sanayin ang maraming kalalakihang nasa edad militar sa bansa, tinitiyak na mas maraming tao ang marunong humawak ng rifle at alam ang gagawin sakaling magkadigmaan. Nakikinabang ang Polonya sa 40,000 voluntaryong reserba ng Territorial Defense Force at mga stay-behind forces sa iba't ibang rehiyon. Sa tulong ng mga taong may mataas na motibasyon at mahusay na pagsasanay na handang ipagtanggol ang kanilang lupain,
Ang ilang taon ng digmaan sa Ukraine ay nakaapekto sa malalaking imbakan ng militar ng Rusya. Kaya napilitan ang mga commander ng Kremlin sa mas desperadong hakbang. Nakita ang mga puwersa ng Rusya na naghahatak ng mga luma at kalawangin Soviet-era na tangke mula sa imbakan. Kasama rito ang T-62 na unang ginawa noong 1961 at mas lumang T-55 mula pa huling 1940. May mga modernong tangke ang Rusya gaya ng T-70M, pero dahil sa problemang ekonomiya at napupuwersang infrastruktura dulot ng digmaan, kulang ang Rusya sa pasilidad para gumawa ng ganitong tangke ng maramihan at kasalukuyang naghahanap ng paraan para mapabilis ang produksyon kahit na ano paman. Kaya kahit na mas marami pa itong mga tangke na maaring gamitin para sa pagsalakay sa Poland, ito ay tungkol sa kalidad kumpara sa dami. Tiyak na may dami ang Rusya, pero pagdating sa kalidad, ang kanilang armor ay kapansin-pansing kulang sa ganda. Ang theoretical na pagsalakay ng Kremlin sa Warsaw ay gagamit ng mga tangkeng may depektong disenyo at hindi angkop sa makabagong labanan. Marami rito ay kulang sa modernong optics at battlefield management systems na meron sa mga nangungunang tangke. Kaya nalalagay sila sa panganib laban sa mas advanced na kalaban. Sa artilleriya naman, ganun din ang sitwasyon. Marami mang artilleriya ang Rusya, mahihirapan pa rin itong gamitin ng husto sa Polonya. Ang pananakop sa Ukraine ay nagdulot ng kakulangan sa bala at nasira o nawasak ang ilan sa pinakamagagandang sistema ng Rusya dahil sa labanan ng artilleriya at tumpak na drone attacks ng Ukraine. Kaya kahit na dati ay kayang-kaya ng Kremlin na talunin halos sino mang kalaban gamit ang dami at laki ng kanilang mga pag-atake ng artilleriya, hindi na ito ang sitwasyon ngayon. Samantala, sa panig ng Poland, nitong mga nakaraang taon ay gumawa ang Warsaw ng maraming hakbang para lubos na gawing moderno ang kanilang militar at palakasin ang kanilang kakayahan sa depensa at opensiba. Habang nag-aatubili ang ibang bansa sa Europa, determinado ang Poland sa pagtaas ng budget sa depensa at paggawa ng pagbabago. Noong 2022, gumastos sila ng 27% ng gross domestic product sa depensa bilang paghahanda sa digmaan laban sa Russia. Pagsapit ng 2024, tumaas ito sa 42%. At sa 2025, mas mataas pa ito sa 47% na naglagay sa Poland sa tuktok ng listahan pagdating sa gastusin ng mga bansang NATO para sa depensa, kaugnay ng kanilang gross domestic product. Hindi nasasayang ang pamumuhunan ng Poland. Ang mga pinunong militar ng bansa ay masusing nagmamasid sa mga kaganapan sa Ukraine at nagpakita ng pambihirang talino at taktikal na pagpaplano. Sa paglalaan ng pondo, nag-invest sila sa maraming dekalidad na kagamitan na hindi lang nagpapalakas sa kakayahan ng Poland na magpakita ng lakas, kundi magpapahusay din sa anumang depensa ng bansa sa hinaharap, kahit pa laban sa mas malaking puwersa tulad ng sa Russia. Pinakakahanga-hanga sa mga binili nila ay galing sa departamento ng tangke. Bumili ang Poland ng malaking bilang ng K2 Black Panther na mga tangke mula sa South Korea, na itinuturing na isa sa pinakamakabago at pinaka-advanced na mga tangke sa kasalukuyan. May mga internal electronics ito na nakakahiya para sa lumang Russian tanks. Nag-invest din ang Warsaw sa kabuuang 366 Abrams na mga tangke mula sa United States, 250 modernong M1A2 System Enhanced Package V3S at 116 M1A1. Masasabi nating kabilang sila sa pinakamalalakas na tangke sa mundo. At dahil sa kahusayan nila, halos perpekto silang gamitin sa anumang laban. Bukod dito, bumili rin ito ng ilang Leopard 2 PL tanks mula Germany na kilala sa firepower, mobility at protection. Madaling sabi, bumuo ang Poland ng all-star na kupunan ng tangke gamit ang mga pinakamagandang modelo mula sa iba't ibang bansa. Pagsapit ng 2030, inaasahang magkakaroon ito ng mahigit 50 pangunahing tangke, kabilang ang 360 K2S, 366 Abrams kabilang ang 250 M1A2 System Enhanced Package, V3 at 116 M1A1 Abrams na mga tangke, at 200
at 35 Leopard 2. Ang mga unit ay suportado ng makabagong infantry fighting vehicles gaya ng Rosomax, pati self-propelled howitzers at K-Sham Thunder artillery system mula Timog Korea. Binibigyan nito ang Poland ng sapat na lakas para tapatan ang armor ng Russia. Dahil dito, magiging matindi ang kompetisyon sa anumang labanan sa lupa ng dalawang puwersa at magkakaroon ang Poland ng natatanging benepisyo ng mas makabagong kagamitan. Dahil sa home field advantage, mas malakas at mas mapanganib na ngayon ang mga puwersa ng Poland sa mga rehiyon ng hangganan at himpapawid kumpara noong mga nakaraang taon. May F-16 fighter jets ang Air Force ng bansa at nag-order na rin ng F-35S para magbantay sa kalangitan, kasama ang South Korean Fa-50 light fighters. Sa lupa, isang mas komplikadong multi-layered na air defense system ang naitatag na rin, na may pangunahing bahagi tulad ng American Patriot batteries at Common Anti-Air Modular Missile Interceptor Missile Systems. Pinalakas pa ito ng malawak na radar networks na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa uri ng target, direksyon, bilis, at lokasyon. Kaya kahit gumamit ang Rusya ng parehong taktika tulad sa Ukraine, malalaking grupo ng drone at malalakas na missile attack para tamaan ang mga mahalagang lugar sa Poland, mas handa na ang Warsaw na sagutin ang mga pag-atake, pabagsakin ang murang Shahad drones ng Rusya at mga high-speed ballistic missiles mula sa himpapawid. Pinalakas ng Poland ang depensa sa hangganan sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng East Shield Initiative noong 2024, isa sa pinakamalaking pamumuhunan sa depensa ng hangganan sa buong kasaysayan ng Poland. Aabot sa humigit kumulang 255 bilyon ang magagastos para sa East Shield kapag natapos na ang lahat ng kinakailangang gawain. Kasama dito ang mga pisikal na harang tulad ng anti-tank na hukay, bunker, kuta, at mga sistema ng pagmamanman at electronic warfare gaya ng AI-powered na data center, anti-drone network, at radar tower. Tuloy-tuloy na minomonitor ang paligid 24/7. Nagbibigay ng mahalagang impormasyon at mabilis na babala sa anumang banta o kahina-hinalang aktibidad. Sa kabuuan, ginawa ng Poland ang lahat ng makakaya nito upang gawing isang bangungot sa lohistika para sa mga kaaway nito ang anumang tangkang pananakop sa kanilang teritoryo. Heto ang mas detalyadong pagtingin kung paano mangyayari ang bangungot na ito. Una, malamang naaasa ang Russia sa isang paunang pag-atake gamit ang mga misil at drone na ipapaputok patungo sa mga mahahalagang target malapit sa hangganan ng Poland. Hindi maiiwasan na subukan nilang basagin ang East Shield para tamaan ang mahahalagang infrastruktura tulad ng radar towers, command nodes, at air defense facilities. Kapag nangyari iyon, kaagad nakikilos ang depensa ng Poland. Matagal nang inihanda ng bansa ang sarili sa ganitong pag-atake. Kaya't paulit-ulit silang nagsanay para sa posibleng aerial assault ng Russia. Ang patong-patong nilang depensa, tulad ng Common Anti-Air Modular Missile Interceptors at Patriot batteries, ay kayang pabagsakin halos lahat ng unit ng Russia, kasama ang F-16 at iba pang fighter squadrons na agad magpapalipad para tapusin ang natitirang kalaban sa lupa. Maaaring ulitin ng Russia ang mga katulad na target ng pagsalakay tulad noong simula ng digmaan sa Ukraine, magpadala ng maraming sundalo, tangke, armored na sasakyan, na suportado ng artillerya at pambobomba. Kahit hindi pa tapos, pinapatunayan ng East Shield na kayang tapatan ang convoy ng Russia dahil mapipilitang dumaan ang kalaban sa mga ruta kung saan nakaabang ang artillerya ng Poland. Sasali rin sa labanan ang Territorial Defense Force ng Warsaw. Magsasagawa ng ambush at sabotage para mahuli ang kalaban ng hindi handa, habang magsisimula ng kontra-operasyon ang Mechanized Brigade na may pinakamalalakas na tangke. Aatakehin nila ang lantad na gilid ng Russia at buburahin ang mga nakahiwalay na unit sa mapa. Posibleng magsimula ang Poland ng sariling opensiba dahil natukoy na nila ang mahahalagang target ng Russia gaya ng imbakan ng bala at sentro ng lohistika sa Belarus at Kaliningrad. Pero ang pinakamalaking sandata ng Poland ay hindi tangke, missile o depensa sa hangganan, kundi ang NATO. Iyan ang magpapabago ng laro at magsisiguro na walang tsansa magtagumpay ang anumang pananakop ng Russia sa Poland.
Dahil hindi tulad ng Ukraine na hindi miyembro ng European Union o NATO at kailangang umasa sa negosasyon, pakikipagpalitan at iba pa para makakuha ng suporta mula sa mga kaalyado sa kanluran. Ang Poland ay bahagi ng dalawang makapangyarihang alyansang iyon. Kapag tumawid ang puwersa ng Russia sa hangganan o umatake sa Poland, magti-trigger ang Artikulo 5 ng NATO at tutulong ang lahat ng bansa sa alyansa sa Warsaw. Kasama dyan ang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo, ang Estados Unidos. Pati na rin ang malalaking bansang militar tulad ng Pransya, Alemanya at nagkakaisang kaharian. Kahit walang tulong, kayang ipagtanggol ng Poland ang sarili at buwagin ang puwersang mananakop ng Russia dahil sa buong suporta ng intelihensya, tauhan, lohistika at armas ng NATO, magiging hindi mapipigilan ito. Iiwanan nito ang Russia na may dalawang tunay na pagpipilian. Umatras o palalain pa ang sitwasyon sa hindi pa nangyayaring antas, tulad ng isang nuclear missile attack. Ipinagmamalaki ng Kremlin ang pinakamalaking nuclear warheads, habang kabilang sa NATO, dalawa ang iba pang nuclear power sa mundo. Kahit si Putin, malamang ay ayaw niyang piliin ang tiyak na pagkawasak para sa magkabilang panig. Kaya kapag lahat ay nasabi at nagawa na, wala talagang kahit katiting na tsansa na magiging matagumpay para sa Kremlin ang isang pagsalakay ng Russia sa Poland. Mas mahusay na armado at mas kumpleto na ang kagamitan ng Poland ngayon. At may buong suporta pa mula sa pinakamalakas na alyansa sa mundo. Ngayon, maaari kang matuto pa ng higit tungkol sa kahangahangang East Shield Initiative ng Poland sa mas malalim na video breakdown na ito, kung saan tatalakayin kung magkano ang gastos ng proyekto, kailan ito matatapos, at ano ang mga pangunahing bahagi na kasama rito. O para sa mas malaki at mas malawak na pagtingin kung paano dinala ng Poland ang kanilang militar sa makabagong panahon. Panoorin ang video na ito na naglilista ng iba't ibang pagbili ng Warsaw at mga kapana-panabik na pagpapabuti ng detalyado. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming channel para patuloy kang maging updated at magkaroon ng kaalaman tungkol sa mahahalagang usaping militar sa Europa at sa buong mundo.